ang kalakasan. Sa ganun talaga, iba-ibang araw. Pero salamat sa Panginoon dahil may boses pa tayo, may lakas pa tayong kaunti at nakapagpatuloy tayo mag-aralan sa Panginoon. At yun nga, yung kagalakan na muli tayo magkakaroon ng joint fellowship sa March 1 at hindi lang dalawang churches, I believe, dahil may mga binabanggit pa si Brother Vic na ilan na the same understanding, lalo na sa Godhead. Napakahalaga nito, no? Sabi nga, how can two walk together except they be agreed? So yan ang batas ng katotohanan. Kailangan meron kayong isang pananaw, isang unawa. Meron kayong pinagkasunduan, lalo na pagdating sa salita ng Diyos. Kasi kung wala, ay parang sabungan lang ito, yung pag-aaway, pagtatalo-talo. So, gano'n ang magiging labas ng mga usapan. Instead na sa pamamagitan ng Biblia, ang tao ay mapapabanal, pero nagiging bakbakan na ang gamit ay salita ng Diyos. So, nung araw sa bagay nito, naging mainit din ako at talagang hindi ko pinalalakpas yung mga ganitong bagay na kailangan kong ituwid ang pananampalataya. Pero sa paglaon ng panahon na nare-realize ko na talagang malinaw ang sinasabi ng Biblia na walang makakilala sa Ama maliban sa Anak, walang makakilala sa Anak maliban sa Ama, at doon sa nais niyang pagpahayagan. So may pagpili ang Panginoon, Shall we say amen? May pagpili. Hindi sa kanya na lumalakad, hindi sa kanya na tumatakbo, kundi sa kanya na kihinabagan. Kaya naman pagpupumilit ng tao para sunugin ng kanyang kilay, saliksikin ng banal na aklat, ay useless yan Kasi maging 12 alagad na tinawag ng Panginoon, may napasama pa ring Judas, Shall we say amen? Pinili rin si Judas, tama? Pinili siya para mangaral, di ba? Hindi naman siya tatawaging alagad Hindi siya pinili. Pinili siya para maglingkod sa gawain ng Panginoon. Pero dumating ang time na meron pala siyang choice. So by choice, yun ang tinitignan ng Panginoon, by choice. Na kahit na sama-sama tayo dito, may fellowship tayo, lahat tayo nagsusumikap gumawa ng mabuti. Pero sa dulo ay ito yung tinitignan ng Panginoon. At siya nakakaalam na kung kaya itong Judas, may sinabi siya na sabi niya, mabuti pa sa kanya ang hindi isinilang. So mabigat, di ba? Kapag gano'n ang pananalita na, ang ibig sabihin, ang isang tao ay mapapahamak. Kapag gano'n ang pananalitang binitawan ng ating Panginoong Hesukristo mismo. At kahit anong pagpupumilit mo sa isang tao, kung sadyang hindi siya makakaunawa ng salita ng Biblia,
Dahil malinaw eh. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Diba? Kilala tayo ng Panginoon. Yung mga pinili, mga inirang, kilala ng Panginoon. At tatawagin sila sa pangalan, sila'y nagsisunod. Paano sila nagsisunod? Through the voice of the Master. Ano ba ang voice of the Master? Yung truth, word of truth, na kanilang napakinggan yan, ay mapagkumbaba silang tatalimahin ito. Pero kapag ka lihis ang pag-iisip, kagaya nga ni Judas, bagaman andoon, naglalakad ang liwanag, di ba? Kasama nila, di ba? Emmanuel, God with us. Nangangaral ng harapan, pero hindi nila ma-recognize, ano? Hindi niya ma-recognize. At bagkos ay umiral sa kanya yung sarili niyang pagnanasa. Ay ayon sa laman, ano? Shall we say amen? At ibinenta ang kanyang nag-iisang Panginoon na gumagawa ng mabuti sa kanyang harapan. Nagawa pa niyang ibenta, no? Shall we say amen? 30 pirasong pilak, pero huli na nang siya magsisi. At yung pananalita na yan na mabuti pa sa kanya ang hindi na isinilang. Kasi nakapaglikha lang siya ng confusion. Shall we say amen? Nakapaglikha siya ng confusion at hindi naging maganda yung kanyang mga patotoo patungkol sa Misaya. Dahil siya mismo yung nagbenta di ba? Amen? Isipin mo yung pagsabihan ka ng Panginoon na mabuti pa sa kanya na hindi na isinilang. So yun ang nakakatakot at nakakalungkot, ano? Kahit anong pagsusumikap ng tao, kung hindi siya determinado at hindi siya nakafocus, malamang na mabibigo siya. So, say amen. Dahil kapag ka hindi dumating sa iyo ang biyaya, ang awa, hindi para sa iyo, mga anak, masasayang. So, ganun ang Biblia, mga anak. Ganun ang Biblia. Even from the beginning, pinapakita na doon na kahit anong paghahandog ni Cain ay hindi kailanman naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Na bagaman inutusan siya na ito ang gawin mo. Pero iba ang kanyang naintindihan. So, say amen. Iba ang kanyang pananaw sa buhay, mga anak. At instead na sumunod at tumalima, dumating ang panahon na nagawa pa niyang patayin yung hinirang ng Panginoon Diyos, si Abel. So, say amen? So, yun ay gawa ng inggit, no? Amen? Gawa ng galit na walang kadahilanan. Minsan yung galit talagang may kadahilanan dapat Tama? Wala naman taong hindi nagagalit. Dapat lang may kadahilanan. Amen. Pero hindi kailangan yung galit mo ay nauuwi sa pagpatay, kundi yung galit na may pagtutuwid. Galit base sa katuwiran. Pero kung wala kang basihan na ang galit ay sa laman, ay hindi yan nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi doon, ang magalit sa kanyang kapwa ay isang mamamatay tao. Pero kung
galit na may kalakip na pagtutuwid. Yan ang katanggap-tanggap, di ba? Ang Panginoong Jesucristo minsan nagagalit sa mga humaharap sa Kanya, no? Amen? Kaya mga eskribo, mga pariseo, mga mangangaral yun ng kautusan. Sino sa inyo ang nag-warning? Sino sa inyo nagbigay ng babala ng galit na darating? Maging karapat dapat nga kayo. So, yun ang babala niya. Bagaman masasakit na salita yung kanyang mga binitawan. Masasakit na mga salita sa mga nagsasabing mga mananampalataya. Hindi unbeliever yun, yung pinapagalitan ng Panginoon doon, mga nagbibitbit ng kautusan ni Moises yun. Nagbabasa araw-araw. Nagbabasa ng kasulatan. Yan ang, para sa kanila kasi ang salita ng Panginoon. Masakit. Sabi nga, ang banal na kasulatan ay parang double blade na espada, no? Amen? Sword. Double-edged sword na humihiwa, mga kapatid, at halos magpaghiwala yung laman, yung kaluluwa at kung ano-ano pa dahil sa talas. At ang purpose ng salita para maituwid ang kamalian. Dahil kung ang purpose niya yan ay para dalhin ang mga tao sa impyerno, ay sayang ang hirap at malasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang pagtutuwid, hindi matanggap ng mga tao Kasi nga, masakit sa pakiramdam ang pagtutuwid ng Panginoon. Dala ng kasalanan. Ang taong unang dinadat na ng salita ng Panginoon, pansinin mo, nagre-reject yan. Masama ang loob niya pagka pinagwiwikaan, diba? Yung unang nakakarinig ng salita ng pagtutuwid, ayaw na ayaw nila yan. Ayaw na ayaw nilang mapapangaralan, ayaw na ayaw nilang masasabihan, ayaw na ayaw nilang maitutuwid sila. Lagi sila ang tama, Nakakita na ba kayo ng ganong tao? Mayroong psychiatric terms dyan yung tinatawag na narcissism, Di ba? Hindi siya makatanggap ng kahit anong pagtutuwid, lagi siyang tama. Marami sa buong buhay ko, meron akong mga kilalang ganyan, At sa mga kwento, pag nagkikwento, ako man, ganun din. Lagi, hindi papahuli yun Ako rin ay ganoon. Ako rin. Ako rin. Ako man. Yung mga ganun pananalita, isa na lang ang talagang pwede makapagbago sa mga ganong uri ng tao. Tandaan natin lahat tayo may mga bahagya ng mga ganon, Lahat mayroong mga ganong uri, may ganong pag-uugali ang tao. Dahil pinanganak tayo at nagmana tayo ng kasalanan. Shall we say amen? Walang malinis sa bawat isisilang na tao. Walang malinis. Maliban na siya pabanalin ng dugo ng kordero. Shall we say amen? Maliban na siya ay malinis sa kanyang kasalanan. So isa lang ang kadahilanan, yung kasalanan na namamahay sa tao.
At may ginawa ang Panginoon para siya ay maligtas sa ganong kalagayan. Sabi nga ni Pablo, sino nga ang makapagliligtas sa ganitong kalagayan? Dahil kung ano yung ayaw ko, yun ang nagagawa ko. At yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Abang tao ako. Pero purihin ng Panginoon na kapag ang Espiritu ng Panginoon ang pinairal natin sa buhay natin at hindi yung ating mga sarili, ibig sabihin, pagpapasakop sa Espiritong ibinigay sa atin. Huwag po tayong magmamatigas dahil ang kaligtasan ay para sa mga nakaunawa ng salita, para sa gumaganap ng kalooban ng Panginoon, at ano man mangyayari sa buhay nila, bumagsak, tumaas, ay importante magpapatuloy ang tao sa mga pagsubok na nilalakpasan niya sa buhay. Na yan ang magiging sign na siya po ay sealed with the Holy Spirit, pinamamahayan, dahil hindi niya kayang itakwil yung namamahay sa kanya. Shall we say amen? Siya ay, andun siya, nananatili na kinokomfort ng Panginoon. Pero kapag ang isang tao patuloy sa pagre-reject, mga anak, ng bawat salita ng Panginoon, hindi natin alam kung hanggang kailan yon. Pero kapag nanatili sa pagre-reject at hindi nakakaranas ng pagbabago kahit na paunti-unti, ayon sa mga doktor nung psychiatry, di ba? Yung narcissist daw ay wala raw pagbabago, no? Pero sa Diyos walang imposible, di ba? So hindi natin tinitignan kung ano yung kung ano man yung definition nila do sa terms na yan, dahil sila gumawa ng terms na yon. Pero iisa lang ang ibig sabihin sa Biblia. Yan ay bunga ng kasalanan, na namamahay sa isang tao, at dahil hindi siya puspos ng banal na Espiritu ng Panginoon, ay wala siyang desire para magbago sa kanyang sarili, sa kanyang buhay. Kundi ang mahayag lang ang kanyang kamangmangan ay masaya na ang tao, no? May paglaban yung kanyang maling pangangatwiran. So hindi dapat gano'n sa isang Kristiyano na namamalagi sa baluktot na pag-uugali. Dahil once na tinanggap mo na ang banal na Espiritu, tuturuan kang magpakumbaba. Tuturuan ka na lumakad na may pag-ibig, at hindi pag-ibig sa sarili, no? Amen? Yun lang naman yun, pag-ibig sa sarili at pag-ibig sa Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo. So ito, ito yung madalas ko nababasa kasi. Ang meaning pala ng narcissism ay ito, In his narcissism, he just assumed ito. He just assumed that everyone else wanted to hear the tiny details of his life. So, kayabangan yun, Amen? Yung gusto niya mahayag yung sarili niyang glory,
Ay, yung synonyms nito ay yung egocentricity. May mga terms dito, napakarami. Hindi ko nga maintindihan yung iba eh. Egocentricity, egocentrism, egoism. Ego, ito yung pride di ba? Yung pride of life. Egoism, egomania, egotism, navel-gazing, self-absorption, self-centeredness. Pasikat. Self-concern, self-interest, self-involvement, self-preoccupation, self-regard, selfishness, selfness. So yun, yung mga bagay na yan. Ano? So yun ang ginamit nilang mga terms. Pero sa Biblia ay 3 bagay ito. Sige po mga anak, at tayo muna yung manalangin at may konti akong sharing sa inyo. Ang banal na nasa langit, minsan pa Panginoon, salamat sa bawat araw na binigay mo sa amin upang kami matuto, Panginoon, at mag-aral sa iyo. Naway sa mga karanasan namin sa buhay, mapait man ito o mabuti, masa kami, Panginoon, na hindi ito magiging dahilan ng kababagsak ng mga anak mo, kundi kami tuturuan mo at kami handang magpatuwid sa bawat pagtutuwid mo sa amin dahil kami isinilang, Panginoon, na nagmamana ng kasalanan sa aming mga laman. At ang tangi namin may pagpapasalamat ang iyong habag at awa sa bawat isa sa amin na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang sa pananampalataya ay hindi kami mapapahamak, Panginoon, na siyang umako ng aming sala doon sa cross ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay mabuhay ng malaya at magkamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Salamat po, Panginoon, naway gabayan mo po ang iyong maliit na anak sa mga oras nito na sa kanyang kahinaan. Ikaw ang magbigay ng iyong salita. Ikaw magpahid sa kanyang bibig at gawin mo siyang karapat-dapat upang wikain ang bawat salita na namutawi sa iyong bibig, Panginoon. Salamat sa salita ng buhay sa umagang ito. Ipakumbaba mo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming kaluluwa sa oras nito. Nagpapasabot kami sa isa't isa. Naway mangusap ka at bigyan kami ng kalakasan at bigyan kami ng buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng paglilinis ng salita. Salamat po, minsan pa, sa ngalan ng aming manunubos na si Yahushua, ang Mesaya. Salamat po, Panginoon. Amen. At Amen. Praise the Lord. So ito. Dito muna tayo. So, 1 John chapter 2. Ito po ang sinasabi, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Yung word po na tinutukoy itong kasalukuyang sanlibutan na kinabubuhayan natin. Na hindi daw natin dapat mahalin o bigyan ng masyadong kahalagahan
kumpara sa pag-ibig sa katotohanan. For all that is in the world, ito po yung mga bagay na yun, mga anak, ano? The lust of the flesh. Ibig sabihin, yung sarili mong laman yun, ha? Hindi ibang tao yun. Itong laman na ito ay mula nang hindi pa nakakilala ng katotohanan, ay yun ang kanyang nasa, ano? Amen? Yung hindi nakakilala ng katotohanan. Ibig sabihin, naka-attach pa siya sa makamundong bagay, ano? Amen? Yun ang higit na mahalaga para sa kanya. For all that's in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, yung mga mata natin, may bagay doon na ng pagnanasa, ano? Sa maraming bagay ito, tinutukoy dito. Hindi lamang nauukol sa laman, mga kapatid. Sa mga bagay na material. And the pride of life is not of the Father. The pride of life is not of the Father, but is of the world. So ito po yung pride of life, yung binabanggit po doon kanina sa diksyonaryo, no? Na hindi kayang kontrolin ng isang tao at patuloy na umiiral yon, lalo na kapag ang isang tao ay itinatama, itinutuwid, hindi niya ma-accept na mayroon siyang mga pagkukulang din sa buhay na dapat itama. So ganoon tayo lahat, mga anak. Huwag natin isipin na tayo perfecto na at hindi na kailangan maitatama sa buhay na ito. Ang kailangan lamang, marunong lang tayong bumalanse. Marunong tayong mapag-aralan. Kailangan natin mapag-aralan yung sarili natin, eh. Kasi pag hindi natin ginawa yan, hindi natin malalaman kung ano ba ang tama at kung ano ang mali. Na kapag ka sa isipan natin na tayo lagi yung tama at ang iba ay mali, hindi na tayo matututo sa buhay na ito, mga anak. At kapupuotan mo ang pangangaral, kapupuotan mo ang pagtutuwid, kapupuotan mo ang pagbibigay ng direction sa iyo ng Panginoon. May mga ganun tao, eh. Lalo na kapag nasasabihan mo, ayaw na ayaw nila yung naitatama sila, no? Yun ay pride of life. Pride of life is not of the Father, but is of the world. Sabi ng Biblia, ituwid mo ang mangmang at kapupuotan ka niya. Shall we say amen? Pero ituwid mo ang matalino, iibigin ka niya. Tama? Amen? Dapat may ganun tayong pag-uugali. Dahil naka-input sa atin yung kasalanan, eh. Nandito maraming kailang itama, eh, sa katawang lupang ito, eh. Kaya nga sabi din pa ni Pablo, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Ito, itong katawang lupang ito, na ito yung pinaiiral natin sa buhay natin, na lagi siyang tama at wala nang kailangang itama sa kanya, wala nang kailangang ituwid sa kanya, at hindi siya nagsisiyasat, hindi nagbabalanse, mga anak. Nabibigo siya. So yun nga yung narcissism, di ba? Nakikita ba ninyo yun?
yung yung ang daming post, yung word of the day. Lagi ko nababasa yun. Ewan ko kung bakit eh. Diba, wala namang, meron bang terms na narcissism sa sa Bible nyo? Wala, di ba? Wala. Wala akong nakita eh. Pero yan ay last, sabihin na natin, produkto ng kasalanan. Sabi sa amen. Produkto ng kasalanan na nananahan sa katawan ng isang tao. Kaya hindi siya magmamana eh. Ang tao hindi magmamana. Itong laman na ito, hindi magmamana. Kaya kailangan siyang mapalitan muna from mortal to immortal. Bago siya humarap sa harapan ng Panginoon. Sa rapture. Shall we say amen? Pero binigyan tayo ng initial, yung sealing of the Holy Spirit, para maging tatak sa atin na meron buhay na walang hanggan doon, para siya yung maggagabay sa atin. Tuturuan niya tayo. Kaya nga ang tao ay maitutuwid lamang kapag meron siyang banal na espiritu sa kanyang puso. Kasi mare-recognize niya ang tama at mali di ba? Amen? Pero kapag ang isang tao ay walang ganong namamahay sa kanya, hindi siya magagabay. Walang magtuturo sa kanya, walang magtutuwid sa kanya. Lang isipin niya pansariling kapakanan. So, ganun yun. Yung narcissism na binabanggit nila lagi at nilalagyan nila na kung ano-anong meaning, babae o lalaki. But in reality, isang terms lang yan. Yan ay produkto ng kasalanan. Lahat tayo may mga bahagi ng ganon. Lalo na nung hindi pa tayo ipinapanganak na muli. Kaya nga sabi ng Panginoon you must be born again. Para manahin natin ang kaharian ng langit. Dahil kapag hindi ka ipinanganak na muli, magagaya ka lang kay Judas Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Mabuti pa sa kanya ang hindi na ipinanganak. Kasi nire-reject siya ng Panginoon di ba? So say, amen? Ang Panginoon ang nakakilala My sheep hear my voice, and they follow me, and I know them. So say amen. At kapag kakilala ka ng Panginoon, dadalhin ka ng Panginoon sa pagtutuwid niya, sa pagsansala, sa pagsaway. Dahil yan ang purpose ng kanyang mga salita Tama? Pagsaway, pagsansala, pagtutuwid. Yun ang trabaho ng banal na Espiritu. Yun ang trabaho, yun ang purpose ng salita ng Panginoon. Dahil kung isipin ng isang tao na wala nang dapat itama sa kanya, para lang kay Judas yan. Shall we say amen? Naalala niyo ba si Judas? Kasama din sa ministry yun. Nagpupuyat din yun, nag-overnight, nagba-Bible study kay Kristo yun. Binabasa lumang tipan. Pero dumating ang panahon na naiyag ang kanyang sarili. So we say amen. Na hindi pala siya karapat-dapat sa kaharian ng langit. So hindi dapat mangyayari yon. Kung tayo ay marunong magpakumbaba sa harap ng Panginoon at nagnanasa tayo ng pagbabagong buhay. Ayon sa kanila, yung ginagamit nila ng narcissist, hindi na rin magbabago yun Ewan ko Pero kapag ang tao ay pinanganak na muli, kahit ano man siya, sabi ni Pablo, maging ang pinakamakasalanan ng tao ay pwedeng iligtas ng Panginoon. All things are possible. Mahirap,
maging pinakamayaman. Minsan yung mahirap, yung ibang mahirap minsan talaga saksakan ng tigas ng ulo Pero meron din namang mayayaman na kahit sa yaman nila, kaya nilang magpakumbaba. Kaya hindi dahil sa kayamanan at sa kahirapan ito Kapag ikaw ay kinaawaan, ibig sabihin kinakitaan ka ng kagandahang loob ng Panginoon. Yun ang kaligtasan mo. Mabibigyan ka ng selyo ng Espiritu at nanasain mo ang pagbabagong buhay. Di ba? Yan sinasabi ni Pablo. Magbago tayo ng pag-iisip, magbago tayo ng lakad, magbagong buhay tayo, lumakad tayo sa panibagong buhay. Amen. Panibagong buhay. Araw-araw nagbabago di ba? Shall we say amen? Hanggang masupil mo kung ano yung will of the flesh. Sa una, lalo na mga kabataan, di ba? Nahihirapan dahil yun ang kailang kahinaan. Kaya nga sabi ni Pablo, mas maigi sa mga kabataan na sila ay humanap ng asawa at mag-asawa para hindi sila ma-deceive ng dyablo. Yun ang unang kasing kahinaan ng tao At maraming nahuhulog sa bagay nito, mga anak. At kapag hindi napagsisihan, diyan napapasok ang kahatulan ng Panginoon. Pero yung naka-realize ng kanilang kahinaan at nagpakumbaba sa harap ng Panginoon at handang magbagong buhay, handang baguhin yung kanilang mga sarili. Mga kapatid, diyan papasok yung habag at awa ng Panginoon. Maliban na magpakumbaba ang isang tao. Pero kapag nandoon pa rin yung ugaling narcissist, yung pagmamatigas, hindi makakakilos ang Diyos sa buhay niya. Hindi siya maaaring baguhin Dahil walang bisa ang pangangaral ng salita sa mga ganong uri ng tao. Kaya nga may mga nagsasabi dito, mga pastor, mga matataas ang pagkatawag, mga reverend. Pero bakit hindi makaintindi ng salita ng Diyos? At pinipilipit ang salita ng katotohanan. Sa dulo, dahil wala nang liwanag wala nang katotohanan Ang ginagawa, ang Biblia ginagawa na lamang nilang pakinabang, Amen? Pakinabangan ko na lang to. Total, hindi ko na maintindihan Pwede naman ako magkapera dito Ganun ang katuwiran ng mga tao. Lalo na yung mga ngaral ngayon, mga anak. Kung kaya't sabi nga ng Panginoon pinipilit nilang halughugin ang mundo at inaakyat ang mga babaeng haling. Tuturuan at gagawing disciple dahil para mapakinabangan, para hut-hutan, mga anak. Ganoon lang kanilang layunin. Pero sa katotohanan, yung mga nauuhaw sa liwanag ng salita, simpleng bagay lang, Sapat yung tayo'y maturuan ng Panginoon. May tama yung buhay natin. Mapalad daw yung nauuhaw sa katuwiran Kasi pag hindi mo kinauhawan yung katuwiran, hindi ka matututo sa buhay mo. Alam niyo ibig sabihin ng katuwiran? Yung matuwid na judgment sa buhay. Pagkamisa nga, masyado natin pinag-iisipan kung ano yung bibilin, kung ano yung kailangan. Para hindi tayo magkamali, di ba? Tapos amen? Para makatipid tayo, lahat pinag-iisipan. Lahat iniingatan. Gaano pa kaya yung buhay, mga anak, na higit na mahal? Dapat, ang bawat pasya mo sa buhay mo, bawat kilos mo, bawat salita mo, yung pag-uugali mo, pinag-aaralan mo, ikaw mismo, pag-aaralan mo yung ugali mo. Dahil lahat tayo may manang kasalanan.
Flesh and blood will not inherit the kingdom of God. At kung may spiriting nananahan doon, kinukonsensya ka at tinuturuan para gawin mo kung ano ang nararapat. Kung ano ang mabuti na gagawin mo sa buhay ng isang mananampalataya. Alam mo kung ano yung prioridad mo. Shall we say amen? Amen. Alam mo yung dapat mong pakaingatan. Alam mo yung dapat mong panghawakan. Alam mo yung bagay na hindi mo kailangan ibigay na kahit anong pagsubok meron ka sa buhay. Hindi gaya ni Judas, mga anak. Hindi ka gaya ni Esau. Alam ba, mapapala ako dyan sa pagiging panganay. Yun ang kanilang katwiran eh. Di ba? Ha? Ano sabi ng Panginoon patungkol kay Esau? Esau I hate, but Jacob I love. Alam naman natin na ugali ni Jacob, di ba? Pero sa kabila ng kanyang hindi magandang pag-uugali, dahil niyakap niya, niyakap niya ang katwiran ng Panginoon. Nalugod sa kanya di ba? Jacob, I love. Pero tignan mo yung pandaraya niya, di ba? Di ba? Dahil sa kanyang pagpupumilit para mayakap ang mga pangako, ang mana ng isang panganay. Napakaganda di ba? Napamanahan ka ng Panginoon, di ba? Shall we say amen? Ha? Hindi lang material na mana yun, maging spiritual na mana. At kapag kapanganay ka, sa'yo dadaan lahat ng pagpapala, di ba? May autoridad ka At yun ay hindi niya pinakawalan sa buhay niya. Niyakap niya yung mga anak. Kaya tayo na alam natin, ginaanan tayo ng liwanag, tinuruan tayo ng Panginoon, marami na tayo malalalim, nakaunawaan sa salita ng Panginoon. Pahalagahan natin yung mga bagay na yan. Yakapin natin yung bagay na yan. Dahil napakagandang pribilehiyo yan na tayo pagpahayagan ng Panginoon. Dahil maraming mga matatalino at pantas na tumitingin pero hindi makakita. Maraming dumidinig pero walang naunawaan. Kaya pagpasalamat natin yan. Pahalagahan natin yan. Ipaglingkod natin yan, mga anak, mga kapatid. Hindi maraming tao ang pinili ng Panginoon. Kakaunti lang. Nakikita naman natin yan Kung saan nahigit na maraming pagtitipon, lahat halos ng mga bagay na hindi mo magugustuhan, doon mo makikita yan. Lalo say amen. Naghahanap ka ng marami? Naghahanap ka ng masaya? Naghahanap ka ng mayaman na simbahan? Ewan ko lang kung magugustuhan mo na humalo sa ganong uri ng mga pagtitipon. Pero yung taong pinahalagaan ng Panginoon, yung tinataka ng Panginoon ng kanyang banal na espiritu, hindi yan tumitingin sa dami at sa kaunti. Hindi yan tumitingin sa mahirap o mayaman na simbahan. Ang para sa kanya, marinig ang tinig ng kanyang Panginoon. At siya'y susunod. My sheep, hear my voice. And they follow me. And I know them. At ano pa? Sabi ng Panginoon, hali kayo. Kung kayo napapagalan. At nabibigat ang lupa. At bibigyan ko kayo ng kagaangan. So siya pala yung kagaangan Di ba? Bakit gusto pa rin ng mga tao maghirap sa buhay Inaalok na nga ang kagaangan Pasanin ninyo ang aking cross. Magaang ang aking cross.
Bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Mag-aral kayo sa akin. So, yung kanyang mga salita, di ba? Yun ang kanyang mga pangako, mag-aral. Ibig sabihin, kailangan mo matuto. Huwag mo lalagyan ng period ang buhay mo. Kasi pag nilagyan mo ng period yan, hindi ka na may tatama ng ibang tao eh. Kapag sa sarili mo lang titiwala ka na, hindi ka na may tutuwid ng ibang tao. Hindi ka na may tutuwid ng salita ni Kristo. Kailangan ipapriority mo. Ano ba sinabi ng Biblia? Hindi ba? Kaya yung madalas ko nababasa about narcissism, minsan may side na madalas sa mag-asawa no? Minsan ang pinamamalian yung lalaki. Minsan man pagbabasa mo yung babae naman ang pinamamalian. So alin ba talaga doon? Depende, di ba? Tama. Depende, pero base sa totoong katuwiran. Yun pa rin ang babasihan doon. At kahit anong pangangatwiran, mga kapatid, ang suma total niyan dahil may pangangatwiran yung isa, may pangangatwiran din yung isa, hanggang sa dumating yan sa isang paghihiwalay, di ba? Mas sirang samahang ng pag-aasawa, sira din ang pamilya. Ganun ang resulta nun. At dahil walang Kristo, walang nagbubuklod sa kanila. Walang pattern. Di ba? Shall we say amen? Alam mo ang pattern para mabigkis ang pamilya. Kailangan may Kristo. Alam mo ang sinasabi? Ang ulo, mahalaga yung alam natin yung kung ano yung ulo Yun ang nasusunod Ang ulo ng babae ay ang lalaki. Ang ulo ng lalaki ay si Kristo. Kailangan ganon. Kasi kapag ang ulo mo si Kristo, ibig sabihin tama ang pasya. Tama ang desisyon, di ba? Kasi tama ang ulo Shall we say amen? Yan, dapat bang sumunod yung babae pagka ganon? Dapat, kasi tama ang ulo ng lalaki. Ngayon, kapag kamali yung ulo ng lalaki, mahirap yan. Medyo kailangan balansehin yan. Pero tama naman ang ulo, abay, magpasakop tayo. So, say amen. Lahat tayo subject to commit mistake. Pero iba yung pagpapasakop. Pwede kang magkamali, pero wag mong pamamalian yung ulo mo. Si Kristo. Dahil nagbigay na siya ng order para mabuo ang samahan, mabuo ang simbahan. Shall we say amen? Na siyang higit na mahalaga dahil may paraan ng Panginoon para itama ang lahat ng hindi karapat-dapat na mga bagay na dapat itama sa bawat isa sa atin. So say amen. From glory to glory, ang pagbabago natin. From glory to glory, ang importante yung pagpasakop. The head of the woman is the man. The head of man is Christ. The head of Christ is God. Natatawa ako May ulo pala si Kristo May tatay siya. Brother Johnson. God, who is in you all, and all in all. So say amen. Hindi si Kristo ang in all. Nangyari lamang yan sapagkat natanggap niya ang Espiritu ng Ama. Kaya yung Espiritu ng Anak ay Espiritu din ng Ama. One in married.
Siya sa amen. Pinag-isa sila eh. Kaya wag na sila magdududa kay Kristo. Anak siya ng Diyos. Malinaw na yon. Hindi ka umot nagsalita siya ng I am eh. Siya na yung Ama. Hindi po siya ang Ama. May Ama siya. Naintindihan po natin. Kayo nakikinig. Kung nakikinig naman kayo. Bakit hindi natin maintindihan ang bagay na ito? Dahil sa pride. Dahil may pag-uugali tayong narcissism. Ako ang tama. Ako ang tama. Ang Biblia ang mali. Gano'n na nangyari. Kasi pag sinabi mong Christ, hindi ikaw ang anak ng Diyos, Ama ka. Pag sinabi mong gano'n, sinalungat mo si Kristo. At ipinipilit na si Kristo ang Ama. Blasphemy yan. Pag-ibig sa sarili yan. Ayaw maituwid ng isang tao yung kanyang pag-iisip. Kaya nga from natural to spiritual sasampayan sa spiritual eh. Yung ugali mo sa natural na narcissism, dadalhin mo yan sa spiritual na kalagayan. Hindi ka na maitutuwid, hindi ka na maitatama, hindi ka na matuturuan. At lahat ng tama para sa iyo mali. Ikaw ang lang ang tama. Nag-iisa kang tama. Yun ang narcissism na totoo, spiritually. Dapat pinag-iisipan mo yung buhay mo eh. Sinasabi si Pablo dito, no? Titus chapter 3, tingnan nga natin ito. But avoid foolish questions. Kapag kayo ay kaharap niyo spiritual, nagtatanong kayo o nagbabahagyan kayo, siyempre, question and answer yan. Avoid foolish questions and genealogies. And contentions. Yung pagtatalo-talo. And striving about the law. Sinulat ito sa panahon ng kautusan. So isasama natin yung age. Yung grace age. And striving about the law and the grace age. Sama na natin yan. For they are unprofitable and vain. So yun. Ulitin ko. Avoid foolish questions and genealogies and contentions and striving about the law, for they are unprofitable and vain. Yung bawat pagtatalo, iwasan daw, sabi ni Pablo kay Titus. A man that is an heretic, yung may maling pananampalataya eh. Heretic ang tawag po doon, ano? After the first and the second admonition, reject. So ito, sa Tagalog, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at pangalawang pagsaway, ay itakwil mo. Abay, pwede palang gawin yan. Shall we say amen? Hindi pala lagi, fellowship tayo, mag-ibigan tayo, magmahalan tayo. Pero kapag sinusubuan na ng mga bagay na lihis sa kalooban ng Diyos ang tao, sabi ni Pablo, yun daw ay heretic, may maling pananampalataya. Pagkatapos ng una, pangalawang pagsaway ay itakwil mo.
Hindi para gawin siyang kaaway. Ang ibig sabihin, layuan mo. Ilayuan mo na. Tama? Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkasala at siya'y hinahatulan ng kanyang sarili. Amen. Mali ang nakita eh. Bulag sa katotohanan. Yan ang narcissism spiritual eh. Gayon din sa natural. Kapag bulag ka sa katuwiran ng Panginoon, lagi mong sinasabi sa sarili mo, ako ang tama, ikaw ang mali. Ako ang tama, ikaw ang mali. Pero hindi mo pinag-aaralan yung sarili mo. Hindi mo tinitignan ang mga sitwasyon. Mabibilang ka sa mga taong walang pagbabago. Kailangan natin mabago from glory to glory. Unti-unti yun. Dahil nandito tayo sa flesh and blood na hindi talaga magmamana. Maliban na palitan. Shall we say amen? Palitan ng maluwalhating katawan. Kailangan natin yun. Kailangan worthy ka na mapalitan ng maluwalhating katawan. Amen. Sabi dito, at pag-aralan din natin ang ating mga tao na manatili sa mabuting gawa sa kagamitang kailangan upang huwag mawalan ng bunga. Titus 3:14. Let ours also learn. Yan. To maintain. Learn. Matuto. To maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Kailangan ng bunga ng Espiritu Santo eh. So say amen. Dahil ang isang puno na hindi namumunga, anong ginagawa? Pinuputol, pinapatay. Shall we say amen? Ibinabagsak. Sabi pa dito, kay Timothy, 1 Timothy, chapter 1, verse 5, ngunit ang kinauwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Ganun ang pananampalataya eh. Ang isang taong may genuine na pananampalataya ay nagmamahal yan sa kaluluwa eh. Nag-iingat yan sa buhay ng isang tao. Minsan nami-misinterpret. Ganun talaga. Pag nagtutuwid ka at hindi kinakaya para itama ang pag-iisip ng isang tao, lalabas niyang baliktad. Ikaw ang mali. Di ba? Dahil nga ang bawat nila lang may pag-uugaling makasarili. So, say amen. Kailangan maamin natin sa sarili natin yon. Kasi pag inisip natin na lagi tayo yung tama, tayo yung dapat magtuwid sa mga tao, kahit yan ay pastor, evangelist, o ano man yan ang mga ngaral, kailangan kitang ituwid. Mali yun. O yun sa mga elder. Hindi pa pwedeng ituwid ang elder eh. Yung totoo ang elder Kasi yung iba elderan lang Shall we say amen? Kailangan worthy. Worthy ang isang tao. Kapag ang isang tao ay nagturo ng katuwiran, nagturo ng katotohanan, igalang natin.
Huwag natin silang sumpain. Dahil kapag once na sinusumpa natin, yung mga tao na yan na ginagamit ng Panginoon, sarili mo ang sinusumpa mo at hindi mabuti yon para sa isang mananampalataya. So, say amen. Yeah, the end of the commandment is charity out of pure heart. Malinis na puso. Tama? Kasi kapag ang isang tao may malinis na puso, may banal na espiritu ng Diyos yan. At alam niya kung ano ang tama at mali. Tinatanggap niya. Marunong siyang tumanggap ng pagkakamali. Ang taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, papasok na ngayon yung narcissism na yan. Word of the day. Sabi siya, amen? Nababasa ko Ako, pagkakain na nababasa ko nang pumapasok sa isipan ko Hindi ka maalis-alis Iniisip ko, baka ito ang mensahe ng Panginoon. May totoo nga Kasi maling pasya yan makasariling pagpapasyal. Ha? Lust of the flesh. Pag-ibig sa sarili. Kaya nasa ng laman Hindi siya papayag na siya'y matuturuan. Hindi siya papayag na siya'y may tutuwid. Siya ang lagi ang tama. Siya ang nasa katwiran. Gano'n ang tao. May ganong pag-uugali ang bawat isa sa atin. Kaya kailangan natin mag-aral kay Kristo. Kailangan natin siya sa atin. Kung ano ba ang balanse na pag-iisip ng ating Panginoon. Sabi siya, amen. Balanse ang sinasabi ko. Importante sa lahat nga ng bagay, di ba? Sabi ko nga, mamamalengke ka, pinag-iisipan mo kung ano dapat bilhin para makamura ka. At titignan mo kung ano yung dapat lang na kailangan. So, ganun din sa pananampalataya. So, amen. Iniingatan mo ang pananampalataya para hindi madungisan. Iniingatan mo ang samahan. Iniingatan mo ang pag-iibigan, ang pagbubuklod, ang fellowship, iniingatan mo. Lalo na sa panahong ito. Kadalasan kapag kami mga ganyang sitwasyon, mga anak, alam mo yung diablo, tuso yan nanggugulo talaga yan. Lalo na't nakikita niya, teka muna, mayroong mga sumasama na. Mukhang dadalhin na sa kasakdalan itong mga to yung diablo, tuso yan Manggugulo ngayon yan. Kapag hindi ka maingat, at kapag sarili mo lang yung pinapahalagahan mo, mali yan. Pahalagahan mong gawain ng Diyos. Binubuo yan ng katawan ni Kristo. Mga mananampalataya ni Kristo yan. Na dapat bigyan mo ng halaga yan. Huwag tayo maging makasarili sa buhay na ito. Maraming tao sa paligid na kailangang maligtas. Kung sila may false virgins, ang importante, maligtas sila. At least birhen pa rin. Kung hindi sila sumalang sa pagsasakdal ng Panginoon, wala tayong magagawa. Ang latecomer, the other virgins, hindi napasama sa rapture. Nanatili silang mangmang hanggang sa pumarito ang Panginoon. So, ganoon ang mga taong ayaw magpapatuwid ayaw mabibigyan ng direksyon. Gano'n ang mga tao. Lalabas na mangmang. Hindi natututo. Hindi nila ginagawang teacher yung na-experience nila sa araw-araw. Kailangan sa araw-araw, pagkatapos ng isang araw, sa gabi, medyo uupo ka, isipin mo, tama ba yung ginawa ko? Tama ba yun? Tama ba yun? Tama ba yun? Dapat pinag-iisipan natin, pinag-aaralan natin Para pag kinabukasan, alam mo lang gagawin mo. Dahil alam mo na naituro sa'yo, tama at mali Napag-isipan mo, napagbulay-bulay mo. So, say amen.
Yan ang sinasabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Bumalik ka sa Biblia, magbasa ka ng Biblia nyo. Magbasa kayo ng Biblia nyo. Yan ang magtuturo sa inyo eh. Kasi kapag puro Facebook at puro chismis ang makikita nyo dyan, negative at positive lang yan, pero walang direction yan. Hindi ka na itatama niya kung anong gagawin mo. Pag nakita mo yung negatibo, negatibo na rin ang buhay mo. So, say amen. Kaya marami. Sabi ko nga, butas ang buslo eh. Kapag nakapokus ang isang tao sa mga material na bagay lamang, butas ang buslo. Butas ang sisidlang. Disgrasya dito, disgrasya doon. Ang daming sayang eh. Na dapat yan ay naging pagpapala sa iyo ng Panginoon. Pero mas niyakap mo yung mga problema mo kaysa maglingkod ka at magpagamit sa Panginoon. Huwag niyo isisi sa mga ngaral kung kayo nadidisgrasya. Amen? Kasi nagawa na ng mga ngaral na i-guide kayo sa katotohanan eh. Yung tao lang ang nagre-reject eh, at hindi nakikinig eh, kaya napapahamak eh. Bangga rito, bangga doon, sira dito, wasak doon. Utang dito, utang doon, gastos dito, gastos doon. Ano nangyari sa pagpapala? Nasanay nasa kamay mo at ini-enjoy mo. So, say amen. Kapag nagkulang kayo ng panalangin at pagpapakumbaba sa Panginoon, tandaan ninyo may dumarating na sumpa. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Dahil nasa harapan niyo lang yan eh. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko sa harapan mo ang sumpa at pagpapala. Sumpa kapag ka hindi ka susunod sa pinag-uutos ko. Pagpapala kapag ka ikaw ay sumunod sa akin. Ganun lang kasimple. Gusto mong masenso, gusto mong bumuti ang buhay mo. Nasa harapan mo, piliin mo ang pagpapala. Sumunod ka sa ipinag-uutos ng Panginoon. Huwag kang magmamatigas dahil kapag nagmatigas ka, walang patutunguhan yan pagmamatigas ng tao. Walang patutunguhan yung pag-aalinlangan. Meron ng tao eh. Tama ba yung nagtitipon tayo dito 10 taon na? Mahigit, 15 ata. May mga matagal na hindi dumadalo, magtatanong. May gawain pa ba kayo dyan? Ano ba ng klaseng tanong yan? Sige nga. Anong palagay mo naman sa amin? Naglalaro dito. O baka naman ikaw may problema. Bakit ganyan ang mga tanong mo? Mga kapatid, ang pag-ibig ay pinaniniwalaan ng lahat ng bagay. Kasi pag nagduda ka, hindi yan pag-ibig eh. Tuloy pa ba kayo dyan? Sana hindi na. Para mapagod na ako eh. Mga kapatid, wag tayong ganyan mag-isip. Ikapapahamak nyo yan. Tumulong kayo sa gawain kapag kayo pinagpapala. Huwag kayong makasarili. Kaya tayo walang internet. Buti lang, may recording, Brother Johnson. Sana makarating ito. Kailangan maituwid tayo eh. Ang Diyos may gobyerno eh. Tawag sa amen. May gobyerno ang Panginoon Diyos. Ang simbahan, maraming kailangan.
Kaya yung pangarap natin, magkakaroon tayo ng mapayapang pagtitipon. Ano? Ayaw natin na maingay eh. Minsan dyan, may tilaok ng manok dyan, nagre-record ka. So nangangarap pa rin tayo dahil may panahon pa naman para mangyari yan. Kahit na gumastos tayo, at least kung darating ang Panginoon, nagawa natin yung gusto natin mangyari. Kesa wala tayong ma-accomplish sa buhay na ito. Importante pa rin yung paglilingkod natin. Dahil doon lahat tayo pabalik sa Kanya di ba? Tapos amen? Iiwan nga natin lahat yan Kahit anong meron ka ngayon, iiwan mo rin yan. Sabi ko nga madalas, kahit anong yaman mo sa buhay na ito, isang sakit lang, magkaroon ka ng isang sakit. Ubus yan. Tapos amen? Sino lalapitan mo? Amen? Kung meron ka na niyan, bakit kailangan magkasakit ka ng malala? Meron ka na niyan May manggagamot ka di ba? Kaya ka nagkakasakit ng malala dahil ibang pinipili mo. Kaya ka namang problema, kaya sumasakit ang ulo mo, ibang pinipili mo Iba ang pinaprioritize mo sa buhay mo. Kaya lagi kang bigo. Nangangarap ka, nakukuha mo, pero binabawi sa'yo. So say amen. Biblical yan mga anak. Ayaw kong masayang mga pagpapalang hinawakan na ninyo o hinahawakan pa o yung dumarating sa inyo ayaw kong masasayang yan para ma-maintain na yan, magpasakop kayo sa Panginoon. Di ba? Sumpa o pagpapala, mamili ka. Kapag kinatamaran mo maglingkod sa Panginoon, siguradong sumpa yan. Ang babalik sa'yo. Shall we say amen? May narcissism. Ito yung mga taong ayaw magbago Nung hindi pa ako mananampalataya parang gano'n na rin nga gano'n na ka talaga. Minsan may pag-uugali tayo na hindi maiko-correct. Papasok ka ng simbahan. Hindi pala ako simba nun. Papasok ka ng eskwelahan. Late ka na naman. Ayun. Diba? Sister Ruth. Tusunod na naman. Late ka pa rin. Hindi mabago no? Ito, bagsak. Balik ka. Kung first year ka, balik ka sa first year. Second year, third year. High school ka na naman. 10 taon ka na sa high school. Pag-uugaling gano'n na hindi mabago ng tao. Pala absent. Bakit hindi mabago? Because of pride. Ba't ako maniniwala sa inyo? Bakit ako susunod sa inyo? Di ba? Ugali ng tao yan. May bagay doon na nagmamatigas sa kanyang. Yan ang pag-aaral ng mga psychiatrist Hindi naman ako psychiatrist pero may discernment of the spirit naman tayo. Shall we say? Amen? Discernment. Kapag may espiritu ka ni Kristo, nalalaman mo mga bagay. May tamang judgment ka. Amen. Hindi ka humahatol ayon sa paningin mo, kundi ayon sa kung ano nararamdaman mo. Base na rin sa mga pag-uugali ng tao. Hindi nakikita yung pagpapahalaga mo.
Ang body of Christ, may isang pag-iisip yan. Meron yang paglalakip-lakip. Kung ikaw ay body of Christ na totoo, may pagkakaisa, may pagtutulungan yon. Kasi body of Christ nga iisang katawan Tama ba? Hindi sasabihin ng kamay, hindi naman ako katawan hindi naman ako kabilang dyan hindi naman ako pa hindi nga ibig sabihin hindi ka sa katawan. Kasi iba-ibang sangkap nga yan Kapag kamay ka, bahagi ka ng katawan. Kapag paa ka, bahagi ka ng katawan. At kung ano-ano pa na kailangan yung katawan na yan, may isang pag-iisip dahil ang ulo nila si Kristo. Shall we say amen? Pero kapag umiiral pa rin yung pagiging makasarili ng isang tao, iba na yan. Shall we say amen? You must be born again. Kailangan panahanan ka ng espiritu na nagtutuwid ng mga kamalian Kasi kapag wala yung espiritu na yon, hindi mo mababalanse ang buhay mo. Hindi ka matututo. Matuturuan ka na lang ng dakilang kapighatian pagdating ng araw. Kaya nga dito pa lang tayo mga ipinanganak na muli kay Kristo. Nag-aaral tayo sa Kanya at may resulta ng pagbabago from glory to glory. Ayaw natin ng unrighteousness Ayaw natin yun na kapag ka umiiral yung mga bagay na yun, kinapuputan natin yun. Kaya natututo naman tayo sa paglakad natin sa Panginoon. So we say amen. Kaya mahalin natin ang pagtutuwid ng Panginoon. Huwag tayong maiinip, huwag tayong mapupuot kapag tayo pinagbiwikaan niya. So we say amen. May mga tao hindi sanay masermonan Masakit sa tenga nila kapag nasabihan mo yan. May ugali nga yun, narcissist. Hindi mong may tatama yan. Siya lagi ang tama. Kahit ano pang gawin mo. Maliban, umiral yung Kristo sa puso ng isang tao. Sabi dito, 2 Corinthians chapter 4 verse 16, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Ayun. So say amen. Nababago araw-araw. Hindi yung kung kailan tumanda ka na sa mensahe. Dapat tanongin mo yung sarili mo, may nabago ba? Merong pagpapala ba na dumating sa buhay ko? Spiritual na pagpapala? Yan ang mga tanong. Tama. Kasi yan ang pagbabago. Tuloy ko lang pagbasa. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang. So yun, kailangan may pagtitiis ka 17.
na siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsistingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, dadapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So yung pagbabago, ang pinahalagahan niya dito, di ba? Shall we say amen? Yung inward man. Yung inward man. Dahil itong outward man, naghahanga dito ng bagay na makalupa. Kailangan niya makontrol. Kailangan makontrol ang mga sarili. Shall we say amen? Kailangan si Kristo yung maghari sa buhay ng isang tao. Kailangan niyang ipasakop doon sa namamahay sa kanya. Kasi kapag kanilabanan niya yon, binaliwala niya yung nananaas sa kanya, dadanas siya ng kapigatian. Ibig sabihin lang, pinipili niya ng higit yung sumpa. So, huwag natin ugaliin yun. Sabi nga, di ba, magpasakop tayo sa isa't isa, di ba? Shall we say amen? Galatians chapter 5 verse 18. But if ye be led of the Spirit of God, ye are not under the law. Now, the works of the flesh are manifest. You are not under the law. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan sabihin pa, ay, ganito yan. Ay, ganito gawin mo. Ay, ganito gawin mo. Yun ang ibig sabihin nun. You are not under the law. Kasi may espiritu ka na Tama. Yung espiritu na yun na ang nagtuturo sa'yo ng kautusan ni Kristo, kautusan ng buhay. Sabi sa amen. Yun ang nagtutuwid sa'yo. Hindi katulad sa lumang tipan na kapag sila'y napailalim doon, pagka may kasalanan ka doon, patay ka, todas ka. Pero sa kautusan ni Kristo, ang kailangan mo lang mabago sa mga pagkakamali mo. If ye be led of the Spirit, sabi dito, ye are not under the law. Sabi sa 19, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, sa Tagalog, at hayag ang gawa ng laman sa makatuwid ay mga ito: pakikiapid, karimihan, kalibugan. Sa 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya. Yan ang works of the flesh. Sa bungan, Brother Johnson, works of the flesh ang umiiral dyan. Hindi nakatwiran ni Kristo. So, say amen. Yan din yung samaan ng loob Amen. Iwasan daw yon. Kapag kayang isang tao, sinabi mo, una, pangalawa, hindi nakinig, layuan mo na. So, say amen. Kasi mahahawa ka dyan. Mga kapanaghilian, being inggitan, ganyan. Ito ang sense of narcissism, fruit of sin. Amen? Kapanaghilian. Inggit yon. Mga paglalasing. Ayan, yung alak. Alam niyo, ang alak, ang gamit niyang gamot
Kapag ka ikaw isang mananampalataya, yung alak, gamit mo yan bilang gamot. Timothy, huwag kang uminom ng tubig lamang, kundi uminom ka ng kaunting alak. Dahil sa ikaw ay masasakitin. Yung sikmura niya, mahina ang panunaw. Uminom ka ng konting alak. Huwag marami. Baka maglango-lango ka dyan. Malasing ka. Magwala ka sa kalye. Kasalanan yun. Amen? So, yun ang gamit ng alak. Hindi paglalasing yon para gamot sa katawan. Mga kalayawan. Nako. Marami naka-schedule sa summer, sa kung ano-ano pa. At mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa iyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ito ang bunga, no? Ibig sabihin na nanatili yung katigasan. Walang pagbabago. So, say amen? Ibig sabihin lang yan, babalik ang isang tao sa paunang aral ni Kristo. Ano yon? You must be born again. Ayun. Hindi ka makaintindi. You must be born again. Pero si Pedro, mapalad eh. Pedro, kilala mo ko. Opo, Panginoon. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Di ba? Mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ikaw ang Kristo, ang Ama. Ganun ba pagkakasabi? Sabi na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo, ang Ama. Ikaw ang Kristo, nagpapanggap na anak pero ikaw ay Ama. Ang bigat niyan, mga kapatid. Malaking kasalanan yan. Tapos amen. Hindi nagpanggap si Kristo na Ama. Ang realidad, anak siya eh. Hindi siya napapanggap. Na kunyari anak siya. Hindi. Talagang naparito siya. Ang Kristo ay naparito sa laman. Shall we say amen? Para maabot natin siya. Para pambayad sa ating mga kasalanan. Amen. So, yung mga bagay na yan. Envying, murderer, drunkenness, rebelling, kalayawan, and such like, for of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So yun, yung mga paglalasing, yung pagpapasaway, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, huwag niyong susulatan yung mga katawan ninyo dahil banal yung katawan ninyo. Kamukat-mukat mo. Pinagpipilitan yung mga sulat sa katawan eh. Pagsisihan natin yan para maging karapat-dapat tayo. But the fruit of the Spirit is love. Shall we say amen? Ito yung bunga ng Espiritu na dapat umiiral sa buhay ng tao. Yung pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Ayaw mong mapahamak ang tao eh. Minsan nagsasalita ka ng masakit. Dahil ang pangangaral talaga, parang gamot yan eh. Sa mga taong
Hindi sanay masermonan. Hello, say amen. Ang pangaral ay tulad sa gamot na kapag kayang dumampi sa sugat ay nagkakaroon ng kagalingan. Yan ang Word of God. The fruit of the Spirit is love, joy. Ibig sabihin, may kagalakan kung nakipag-fellowship sa simbahan. Tama. May joy ka eh. May Kristo doon eh. Tama. Ha? May kagalakan kang humalo sa body of Christ. Now say amen. Pero kung wala ka lang gana, pag-isipan mo. Tama. Amen. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi napipilitan lang, mga anak. May bunga. May pag-ibig. Gustong makipagkaisa. Gustong tumulong. Gustong gumawa. Ha? Kasi paano mo papakita ang pag-ibig mo? Wala ka namang ginawa. So, say amen. May kagalakan. Masaya ka. Kapag kami fellowship, ang ginagawa ng iba imbis na kagalakan ang nagiging kagalakan nila problema nila Hindi, may problema kami Saka na yung fellowship niya, problema mo na. Sino pinili mo? Di hinihasik ng diablo sa harapan mo. Pakana ng diablo yan Sabi sa amen? Yung bibigyan ka ng problema para hindi ka na umalis ng bahay. Diyan ka lang, may problema ka Pahalagahan mo yung problema mo, yakapin mo. Kailangan may kapag-ayos ka doon para ma-settle yung problema mo. Puro problema yung in-input ng kaaway Kailangan maging wise ka. Alam mong hindi magpapabuti sa iyan. Kailangan mong yakapin ng Panginoon. Kailangan mong magkaroon ng spiritual na kalakasan. Kailangan mong makakain ng salita. Sabi sa amen? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? Kailangan mo yung spiritual bagay Yung payo ng Panginoon. Dahil sa pagmamatigas kahit anong payo mo, kung ang gusto ng isang tao ay yung gusto niya lang, anong saysay ng payo? Yan ang tanong ngayon. Anong saysay ng pangangaral kung ang gusto ng tao ay yung gusto niya lang? Mga kapatid, pag pumunta kayo ng simbahan, ang hanapin nyo doon yung ayaw nyo. Hindi yung gusto nyo. Tapos amen. Dahil talagang ayaw ng laman yung pagtutuwid Di ba? Yung pagtuturo, ayaw ng laman yan. Yun ang hanapin nyo. Para gumaling yung inyong pagkataong loob. Sabi sa amen. Hanapin natin yung mga kabuti sa Espiritu. Hindi yung mga bagay na panlaman lamang. Nandyan lang yan, yung mga pagpapala ng Panginoon. Pwede kayong payamanin ng Panginoon. Pero, kailangan ng pagtalima ng isang tao. Hindi kayo mahihirapan sa buhay nyo. Tandaan nyo sinasabi ko, hindi kayo mahihirapan. Pag kayo'y nagpumilit na paglingkuran na may katapatan ng Panginoon, na walang pagdududa at walang panghihinayang. Konting oras lang hinihingi ng Panginoon mga tao nanghihinayang So say amen.
Pag pinanghinayangan mo, ang lumapit sa presensya ng Panginoon, masasayang yung mga pangarap mo. Tandaan niyo ito, sinasabi ko, hindi tayo sumusumpa sa tao. Gusto natin pagpalain lahat ng tao. Pero yan ang sinasabi ng Biblia. Nasa harapan lang ninyo yung pwedeng mangyari sa buhay nyo. Pumili kayo, sumpa o pagpapala. Pagpapala kapag kayo'y susunod sa akin, pero sumpa kapag ako'y nilalabag ninyo. Matthew 6:33, patuloy mong lalabagin yan, patuloy ka rin sasawayin ng Panginoon. Totoo sinasabi ko. Kasi hindi ko hinanap to, mga anak, mga kapatid. 3 simbahan yung pinasok ko. Iisang sinasabi, kapag may hindi nagpasakop, may nakahanda ng pamalo. Sipin niyo yan. 3 simbahan na iba-ibang sinasabi. Hindi ko hinanap yung pagtayo dito, mga anak. Tandaan niyo to. Pero isa lang, yung mga sinabi ng Panginoon sa mga simbahan na yan. Hindi nawala sa isipan ko yan. Dahil nung nagpa-prophesy, tumatago sa puso ko. Hindi lang ako nagpapahalata. Pero sabi ng babae, brother, ikaw yung kinakausap. Sabi ko, paano mo nalaman? Yun ang nasa isip ko, paano mo nalaman? Pero alam ko. At yan ang sabi ng Panginoon. Pag may nagpasaway, pag may hindi nagpasakop, may nakahanda ng pamalo. Matigas ang ulo mo, ayaw mong sumunod. Unti-unti lang naman yung pamalo eh. Huwag kayong mag-alala, hindi yan bigla. Unti-unti yun. O sige, may option ka naman eh. Pag hindi ka pa rin tumalima, mas bibigat. Tandaan mo yan. Pero kapag tumalima ka, nagbagong buhay ka, ibabalik naman ng Panginoon yan eh, yung mga pagpapala na yan. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Yan ay sa panahon lang na tinuturuan tayo ng Panginoon. Pero kapag na-realize na natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung ano nasa isipan ng Panginoon, then, hindi na mapipigil ang pagpapala sa'yo. Magiging pagpapala ka. At ang magiging mga ibang tao ay magiging pagpapala ikaw para sa kanila. May papasa mo eh, pagpapala nasa iyo eh. Amen. Hindi lang yan sa material, spiritual yan, kasama yan. So ito, kailangan may bunga tayo. Pag-ibig. Ayaw natin mapahamak ang tao. Ayaw natin mapariwara ang mga tao. Ayaw natin maligaw ang mga tao. Kaya dito mga anak, kapag ka may bagay na gusto kong malinawan sa Panginoon, Panginoon, linawin mo muna ito. Dahil ayoko ng confusion. May salamat naman sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kailangan may pag-ibig para mapahayagan ka ng Panginoon. May kagalakan ka. May kapayapaan ka. Yun ang importante, yung kapayapaan eh. Huwag mong i-meditate yung kaguluhan. Huwag mong i-meditate yung problema mo. I-meditate mo yung kapayapaan kay Kristo. Sabi sa amen. Yung may cellphone kayo, yung cellphone, install ninyo ng Biblia nyo. At doon mag-aral kayo kay Kristo. Bibigyan niya kayo ng kapayapaan. Long suffering. Pagpapahinuhod. Gentleness.
goodness, faith, meekness, kaamuan. Alam mo, para sa mga ngaral, hindi kailangan lagi siyang maamo di ba? Kasi sabi ni Pablo, sawayin mo ng may kaamuan, di ba? Yung mga sumasalangsang, sawayin mo na may kaamuan. Pero may sinasabi rin siya, yung mga sumasalangsang, sawayin mo ng may kabaksikan. So, amen. Kaya huwag niyong may misinterpret kapag ang isang mga ngaral ay nangangaral na may kabaksikan. Hindi ibig sabihin na masamang tao yan. So, amen. Ayun ang utos ni Pablo Sawayin mo na may kabaksikan yung mga sumasalangsang. Yung mga tama suway, pag napakinggan nila sa mga sinasabi ko, ewan ko kung bumalik pa dito yung mga yan Mga anak, mga kapatid, hindi puro dito paghihimas-himas Di ba? Ang salita ng Panginoon ay ginagamit din sa pagsansala at pagsaway upang ang tao ng Diyos ay masakdal. Puro pang gumawa kang mabuti, maganda yan. Hindi na yung purong mabuti nakikita natin dahil hindi naman normal din na puro mabuti meron tayo. Meron din pangit sa atin At yung pangit na yun, kailangan ituwid yun. At yun ang mahirap tanggapin ng tao. Huwag tayong maging narcissist. Kailangan open-minded tayo. Pagka napagbulay-bulay mo, pinag-aralan mo sa sarili mo, oo nga, may mali. Ituwid mo na yun. Hindi, ako tama Ikaw mali Hindi pwede yun. Lahat tayo kailangan magpailalim sa isa't isa. Lalo na kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. Kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Hindi ka na sa ilalim ng kautusan dahil naganap mo na Kung ginanap mo mga bagay na ito, pero kung may sinasalangsang sa mga bagay na yan, tuturuan ka ng Diyos. Tuturuan ka ng Panginoon. Tandaan natin, ang Panginoon nananakit yan. Tapos, amen. Nangayon ba kayo? Ang aking iniibig ay aking sinasaway at pinaalalahanan. Kaya madalas may papasok dito, umiiyak, may problema. Paglipas ng buwan, babalik, problema na naman. Iba na naman problema yon. Aalis, babalik na naman, may problema to. Hindi nga ako nagkakamali, may problema nga. So, say amen. Amen. Pag dumating, may problema to. Kaya sanay na akong ganun May problema, kaya walang problema, maglingkod ka sa Panginoon. Sabi siya, amen. Ayaw mo mapahamak. Gusto mo maingatan ka, maglingkod ka sa Panginoon. Amen. Yun lang naman ang hinahanap ng Panginoon. Wala nang iba Yun lang naman ang iba, babalik mo sa Panginoon Yung kung anong kaloob meron sa'yo, kung paano ka ginagamit, ipagamit mo ng tama para bumuti ang buhay mo. So yung mga bagay na yan, the fruit of the Spirit, sabi dito, and they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. Ayun, naipako na.
Sa Tagalog, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman. Ito. Nakasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Nandun na lahat. Oh. Yung lust of the flesh, nandun na pinako na lahat eh. Di ba maganda? Tama. Tinubos ka na. Ano pang hahanapin mo? You are complete in Him. Bakit hindi mo magawa na maging seryoso sa paglilingkod sa Panginoon? Amen! Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay nangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. So, yan. Amen. Ituloy ko pa. At huwag tayong maging mga palalo. Gali ng tao yan. Ayaw matuturuan. Ayaw maitatama. Na tayo-tayo'y nagmumungkahian sa isa't isa. Nag-iinggitan sa isa't isa. So, yon. Amen. Kaya nga, ang dulo nito, mga anak, 1 Timothy 1 verse 5, the end of the commandment is charity out of your heart, and of good conscience, and of faith and fame. Sabi sa Tagalog, ang kinauwian ng bilin ay ang pag-ibig. Yun ang bilin, yun ang turo. Pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Alam ng Panginoon ang laman ng isip natin at puso natin eh. Alam niya kung may something doon na pagpapaimbabaw. Alam niya yun. Hindi natin maluloko ang Diyos eh. Bilang nga yung buhok natin eh. Amen. Mga anak. Romans chapter 6 verse 12. Huwag ang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang tayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. So, yun. Amen. Sabi pa dito, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Sabi sa amen. So, hindi na hindi na kailangan bumalik pa sa dati. Yan ay dahil lang sa pagmamatigas ng tao. So ito, dadapot tayong lahat. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Tayong lahat na walang talukbong, sabi doon. Ibig sabihin, may mga nakikita tayo. Walang talukbong ang mukha na tumitingin sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ay nagbabago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. So yun ang nakikita natin. At hindi yung mga bagay na naaayon sa laman. Anong sabi dito?
Chapter 3, verse 14, dadapot ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas. So, ito yun. Sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, mga Hudyo, ang talukbong ding iyon ay nanatili na hindi itinataas. Ibig sabihin, nakaganon lagi yung talukbong. Oh. At ito'y inaalis sa pamamagitan ni Kristo. Abay, naalis na pala. Daw say amen. Inalis na pala. At kung totoong naalis na ang talukbong, at kung totoong nakakita, diyan na papasok yung pagbabago sa buhay niya. Tama? Shall we say amen? From glory to glory. Amen. Kailangan niya. Kailangan niya, mga anak. Kailangan natin supirin ang sarili natin. Kailangan natin bantayan ang sarili natin mismo. Para hindi tayo maparusahan ng Panginoon. So hangarin natin, mga anak, ang katuwiran at ang pagbabago. Pag-isipan natin ang buhay na to. Dahil ang kaaway ninyo, hindi kayo kailangan lumabas ng bahay para makakita ka ng kaaway. Ang kaaway mo, yung laman mo mismo. Ito ang kaaway mo. Hinihila ka niya para magkasala ka. Kung hindi mo mababantayan yan, at kung hindi mo masusupil yan, ibig sabihin, kailangan mo si Kristo para masupil mo yung laman mo. At kapag nandyan na siya, yung konsensya mo kakausapin ng Panginoon yan matututo ka sa buhay mo, magmamahal ka sa kapwa mo, iingatan mo ang kapwa mo, iingatan mo ang pananampalataya, pahahalagahan mo ang buhay kapag nandiyan na si Kristo sa iyo. Hirap ang kanyang dinanas para mailigtas tayo. Pahalagahan natin yung mga anak. Pahalagahan natin. Sapagkat yung mga salitang ito na tinanggihan ng tao, ay dadating ang panahon, yung salita na yan din ang hahatol sa masasama. Pahalagahan natin, mahalin natin ang buhay. Mga anak, itanim natin sa puso natin, sa isipan natin ang mga bagay na ito. Huwag pababayaan ang pagtitipon, magpakumbaba, magpasakop sa isa't isa, magmahalan, magpasakop sa bawat namumuno, magpasakop sa bawat ulo. Yan ang gusto ng Panginoon. Huwag natin pairalin ang pagmamatigas, dahil ang mga nagmamatigas ihahalo ng Panginoon sa mga mapagpaimbabaw. At dyan na ang pagnanalit ng ngipin. Purihin ang Panginoon. Shall we say amen, mga anak? Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Sige po. Hanggang dito na lamang po muna, mga anak. At hari naway ang mga salitang ito ay magtimo sa bawat isa. Tayo po'y manalangin sandali.